Once again, magandang umaga. Good morning everyone and welcome to our worship this morning. Ngayon ay fifth Sunday after the Epiphany. For our worship this morning, so wala yung band natin. So I will lead everything. Okay? So bilang pasimula ng ating pagsamba, we will sing our opening hymn. And that is number 31 sa ating worship booklet. We will sing How Great Thou Art. It's number 31. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. My soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. How great thou art, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And then I hear the God is Son as weary, sending to die. Scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art. How great thou art, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And I shall come with shout of acclamation, and take me home. Joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul,
break the wall. I'll break the wall. This is my soul, my Savior love to me. I'll break the wall. I'll break the wall. I'll break the wall. I'll break the wall. Alangin mo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at pamanig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at napang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay napastamon ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At lumalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabatan mo. At alang-alang sa banal, walang duwis, mababait at pagtitiis at kamatayan ng iyong iniibig na anak na si Jesucristo ay maging mahabagin at mapagpiyaya ka nawa sa akin na isama ba ang mga kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Amen. dahil sa pagpapahayag ninyo ito, napupunan ko bilang ginawag at nilagang likod ng salita ng Diyos, may pahayag ang biyaya ng Diyos sa inyo lahat. At bilang kinatawan ng aking Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawag ko sa inyong lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya manatiling na ito. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro ko sa akin. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sampahin ka at paglituran. Kung mo kong hahayaan sa utos mo ay sumuhay. Ang banal mong kautusay sa puso ko iningatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro ko sa akin. Ang lahat ng utos na sa akin ibinigay, malagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang kautusan, higit pa sa kagalakang dulot itong kayamanan. Ako'y lagi mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, gusto kong nagdudulot, iingat ang sa puso ko upang ito'y hindi malimot. Awitin natin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen.
At sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na Jesu Cristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw ang nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabag ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakaratila sa kalagyan ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. O Panginoon, panatilihin mo po ang iyong sambahayan, ang Iglesia, sa tunay na pananampalataya, upang sa aming pagsandig sa pag-asa ng iyong makalangit na biyaya, kami ay laging may pagsanggalang ng iyong nakilang na panggalingan sa pamagitan ng iyong tunang anak, si Yesu Cristo, ang Panginoon, na nabubuhay at lahat kasama mo ng Espiritu Santo, yung isang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang natin mabuhat, pakinggan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang aralin para sa linggo ito ay buhat sa aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 58 mula sa verse 3. Isaiah chapter 58, beginning on verse 3. Ganito ang sinasabi. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabubuhan. Ang sagot ni Yahweh, ang sariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno ay patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan niyo ang inyong sarili. Imuyuko kayong parang damong nililipan ng hangin. Darami kayo ng sako at ihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo nasisihan ako niyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katanungan. Ang mga api palayain at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yung mga tao na halos ugat na ang inyong karamtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tataligdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa mukhang luwayway. Hindi magdadaot, dadaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas ko kayo at ingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, giringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa ay buhat naman sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto sa chapter 2 mula sa verse 1. Unang Corinto, chapter 2 mula sa verse 1. Ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan.
Ipinasya kong wala akong ipangangalo sa inyo, kundi si Yesu Kristo na ipinako sa krus. Kaya nahina, takot, at nanginginig ako humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inapit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ito ang salita ng Panginoon. Ay lahat ay tumayo. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng hampas. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating kapila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Ang pagpuli ay iukol sa pangalan ng banal, lumulog sa kanyang templo at paghandog ng mga anay. Alleluia, Alleluia. Dapat niyang paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papulihan ang inyong Ama na nasa langit. Alleluia. 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 Ang mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 5 mula sa verse 13. Lulutiyang sumayo, O Panginoon. Ito ang sinasabi. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kaguluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitabago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat niyang paliwanagin ang inipilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ito ang mabuting balita. Mayalang sumayo, O Kristo. Tayo manatili na katayo at sa page 8 ng ating mini hymnal, ating ipapahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Credo Niceno. Tayo lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na nilikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, may isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Virgen Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Nagkatawang araw na buhay muli sa panis ng sulatan, umakyat sa langit, at nakatulog sa kanan ng Ama, at siya ay babalik na muli ng may kalulatihan, upang pumalang mga buhay at ang mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nilulunhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyana Apostolic ng Iglesia. Naniniwala ako sa isang linya, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. ay natin mo po at ating awitin ang ating next na hymn. We'll sing number 36, Who Am I? Number 36.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see mercy would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that come to see would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. But you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Okay, so Sunday school time tayo ngayon. Together with Teacher Eliza. Okay. Sabi ng principal.
Tayo magsisusunod sa sinabi ng Good morning, everyone. Magandang umaga. At subayin mo lahat ang masagarang kalindahan loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay. Sa panahon ngayon ng social media, marami ang tinatawag na mga social media influencers. O yung mga personalities na meron silang maraming followers at yung mga uploads nila at kung ano mga pinagagawa nila sa buhay nila ay talaga namang binibigyan ng pansin na maraming tao. And one of the reasons why they are called influencers ay dahil by showcasing kung ano man yung kanilang pinapakita ay in the process they are able to influence yung thinking ng mga tao na nanonood at sumusunod sa kanila. They're able to influence the people para to accept kung ano man yung kanilang interest at pinapakita, embrace yung kanilang pinapakita and so forth and so on. Pero alam nyo, ang biggest influencers sa mundong ito ay wala sa social media, wala sa internet. Ang biggest influencer sa mundong ito ay hindi mga sikat na tao, hindi famous, hindi powerful, hindi influential. Ang biggest influencer sa mundong ito ay makikita sa kalye, sa community, sa palengke, sa mga public transportation, sa mga bahay, mga ordinaryong tao. Makikita sila dito din sa ating church. And I'm talking about you. I'm talking about us. Tayong mga Christians. Tayong mga Christians ang supposedly ay biggest influencers sa mundo ito. Out of the more than 8 billion people na meron sa mundo ito, kasama tayo sa about 2 billion na mga taong nagpapakilala na tayo ay mga Christians. Tayo dapat ang biggest influencers sa mundo ito. Mga influencers, hindi para sa sarili natin mga skills or interests, hindi para sa ating Panginoong Jesus. At yun sinasabi doon sa ating Panginoon doon sa Ebanghelyo na binasa ko kanina. Of course, hindi ginamit din sa ibang influencer, may isang termino sa kasalukuyang panahon. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, kayo, addressing yung kanyang mga alagad, and that includes us, kayo ang asin ng sangkatauhan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the salts of the earth. You are the light of the world. So, hingin natin, sinabi na ating Panginoon. Una, malinaw yung tinatawag na sphere of activity. Malinaw na sinabi doon ng ating Panginoon kung para saan, para kanino tayo magiging o magsisilbing mga asin at ilaw. Para saan? Para kanino? Sabi na doon, para sa sangkatauhan, para sa sanlibutan. In other words, para sa mga tao dito sa mundo. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi na kayo ang mga asin ng sangkatauhan. Kayo ang ilaw, mga ilaw ng sanlibutan. Unahin natin yung paglalarawan sa atin bilang asin ng sanlibutan. Hindi ko sabihin maalam tayo. Hindi ibig sabihin. Ano ba yung sabihin na tayo ay mga asin ng sanlibutan? Well, alam natin lahat kung para saan ang asin, di ba? Alam natin lahat kung ano ang gamit ng asin. O ay siya, ano ba yung gamit ng asin? Para saan ba yung asin? Para sa pagkain. Ano ginagawa ng asin sa pagkain? Ha? Pampalasa. Tama. Pag walang asin, walang lasa.
Okay. Ano pa? Pampalasa. Isa sa mga functions ng asin. Ano pa? Para saan ang asin? Teacher Crystal. Kailan din sila ng pampalasa. Si Chef Andrew, para saan ba yung asin? Ano sa pampalasa? Sabi niya, Pastor. Ha? Preserve. Para sa? Ano yun, principal? To preserve. To preserve yung pagkain. Diba? Kaya nga meron mga salted egg, meron mga daing, di ba? Yung mga ganyan-ganyan, diba? Kasi isa din sa mga ginagawa ng asin, preserve niya yung pagkain. Yung mga panahon na wala pang mga refrigerators and freezers, ang nagpapatagal ng pagkain ay asin. So we can see na very useful ang asin sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Hindi pwedeng walang asin. Hindi pwedeng wala. Kasi pag wala, sabi nga siya, walang lasa ng pagkain, walang mag-preserve nung pagkain. Nakakatulong siya para mag-preserve. Okay. Ano yung application niya sa ating buhay? Kung sinasabi ng Panginoon na tayo ang mga asin ng sanlibutan, ano ibig sabihin niya? Una, unahin natin yung physical quality ng asin. Diba? Yung asin ay white. Diba? Ang asin ay white and it's pure. Diba? It is pure. Tandaan natin kung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao sa mata ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao sa mata ng Diyos ay ito. Tayo ay pinanganak na makasalanan. At dahil dyan, lahat ng tao ay makasalanan. Dahil sa kanilang likas na kalagayan. Marumi, makasalanan, masama. Yan ang ating likas o original na katatayuan dahil sa ating kasalanan. Pero tayo mga Kristyano, hindi na tayo ganun eh. Dahil ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng ating kasamaan, ang lahat ng ating karumahan ay nililinis ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo mabautismuhan, isa sa mga benefits na tinanggap natin ay pinugasan ng ating mga kasalanan at binihisan tayo ng righteousness, ng kabanalan, ng katwiran ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sa mata ng Diyos, tayo mga mananampalatayang Kristiyano ay white and pure na parang mga asin. Hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoon, katulad ng ating kinanta kanina sa ating awit. Ngayon, ano ba yung pinaparating na mensahe ng Panginoon sa atin dyan? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, tayo ay nabubuhay sa gitna, napapaligiran ng lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan sa mundo nito. Bilang mga asin ng sanlibutan, dapat nating panatilihin yung ating whiteness and pureness na bunga ng ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Sa paano paraan? Hindi lamang sa pag-iwas sa mga kasalanan at kasamaan, kundi sa pamamagitan ng pagtutuwid at pag-akay sa mga tao na gumagawa ng kasalanan at ng kasamaan. Diba? Hindi tayo mag-iwas tayo, hindi tinutuwid natin yung mga nagkakamali at ginagabayan natin sila sa kung ano tama. How do we do that? Paano natin ginagawa yan? Diba parang sa asin? Binubudbud natin sa mga tao yung salita ng Diyos. Diba? We are seasoning the people with God's Word. So, pamamagitan nun ay parang mga asin na preserve natin yung mabilis na pagkabulok ng mundo dahil sa kasalanan. Dahil yung mga namumuhay sa kasalanan at kasamaan ay ating naaakay tungo sa katotohanan ng salita ng Diyos. So in that way, we are functioning bilang mga asin ng sanlibutan by keeping ourselves pure
And by leading others, para sila din ay maging white and pure sa harapan ng Diyos, para sila din, malaman nila na there is forgiveness. Merong kapatawaran sa kasalanan. Para sila din, may bihis sa kanila yung kabanalan at katwiran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yun ang ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon na tayo ang mga asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, aalatan natin yung buhay ng mga tao. Pero ang totoo, tayo ang nagbibigay ng lasa sa mundo nito. Bakit? Kasi kung wala tayong mga Kristiyano sa mundo nito, matagal lang, ginugaw ng Diyos ang mundo dahil sa kasalanan ng kasamaan. But because nandito pa tayo, hindi pa niya ginagawa yan. At habang nandito tayo, gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos ay para maging mga asin tayo sa mga tao sa paligid natin at sa mga taong naaabot natin. Yan ang isang ibig sabihin ko. Of course, hindi sa pamagitan ng ating halimbawa. Kasi yung ating halimbawa, yung buhay natin will always be lacking and imperfect. Diba? Palagi may kulang sa atin eh. Palagi may hindi tama sa atin. So, hindi yung ating personality, hindi yung buhay natin, but it is the Word of God. Yung salita ng Diyos, yun ang may kapangyarihan. Yun ang may kapangyarihan para yung mga tao ay mabago yung kanilang gusto at manampalataya sila sa Panginoon, pamuhay bilang mga anak ng Diyos na gaya natin. At yun ang isa sa mga biggest differences natin sa mga tinatawag na social media influencers. Kasi ang task natin ay hindi para mag-entertain ng mga tao. Okay? The church, ang mga Kristiyano ay wala sa mundong ito para i-entertain ng mga tao. Hindi para i-entertain ng mga tao, hindi para pasayin sila, hindi para i-please sila. Kasi yung mga tao wala sa pananampalataya, they will always be displeased sa atin. And by saying na tayo ay mga asin ng sanlibutan, sinasabi na ating Panginoon, we should never become people pleasers. Hindi dapat yun ang ating goal. Hindi yun ang ating task. Iba na kahit hindi ma-please yung mga tao sa atin, that's fine. Kasi they will always be displeased sa atin. Every time na tayo ay namumuhay sa katotohanan ng ating pananampalataya, hindi matutuwa ang tao sa atin. But it's never our business na matuwa ang mga tao sa atin. Diba? Hindi yun ang ating task bilang mga asin. Kasi pagka ang ating ginagawang goal sa buhay natin ay mag-please yung mga tao, then we will never become salts and lights of the world. Hindi natin sila mai-influensyahan. Hindi tayo ang mai-influensyahan. Kasi isip natin talaga, ano ba yung makakasaya sa kanya? Ano ba yung gagawin ko para matuwa siya? Para ganito din yan, di ba? Then again, no. It's never our purpose. Hindi naman mga sinatang sabi nila. Our task, bilang mga asin ng sanlibutan, ay sa pagkita ng salita ng Diyos, ay akalin yung mga tao na para sila ay makalabas doon sa kasamaan at piniliman ng kasalanan at sila ay magdala sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kung sila ay makapanampalataya din at makatanggap ng kapatawaran at ng kaligtasan sa kanila at ng kaligtasan mula sa kasalanan. So, ibig sabihin na tayo ay asin ng sanlibutan. Sinabi niya, kayo ang ilaw. You are the light of the world. Ngayon, mas madaling yung maintindihan yung paglalarawan. Diba? Kasi ano ba ang ginagawa ng light, ng ilaw? Ang ginagawa ng ilaw? Magbigay liwanag. Kagabi, from 11 p.m. hanggang naging 6, wala kang liwanag sa bahay. Kasi brownout sa amin. Kaya wala sili, kasi nakatulog yun, hindi yung talagang nilibon. Magbigay liwanag. Imagine the world na walang ilaw. Literal na walang ilaw. Diba madilim? Napakadilim. Spiritually speaking. Tayo mga Kristyano, tayo ay nandito sa mundo ito para magsilbing liwanag sa mga taong nabubuhay sa kaliliman ng kanilang kasalanan. Diba? Ang end goal
ng pagbibigay ng liwanag. Hindi lang para magkaroon ng liwanag. The reason why nagbibigay ng liwanag ng ilaw ay para ano? Para una tayo mismo, kung yung ating nilalakaran ay matanglawan. Para hindi tayo madapa. Diba, Aisha? May liwanag para kung bumalakad tayo, hindi tayo maliligaw. Kasi meron tayong liwanag na tumatanglaw sa atin. Pero hindi lang yun ang function ng liwanag. Ang function ng liwanag ay i-expose ang lahat ng karumihan at kasamaan. Yan ang function ng liwanag. Hindi lang para, yung liwanag, hindi pa pag may liwanag, makikita mo yung lahat ng dumi. Makikita mo yung lahat ng karumihan. So, ang ating Panginoon Jesus ay saying na tayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Sinasabi sa atin ng Panginoon, well, tayo ay magsisilbing liwanag sa mga taong nabubuhay sa kadiliman ng kanilang kasalanan. Ginagabayan natin sila tungo sa tama at matuwid. Hindi lamang doon ang natatapos yun. Babanggit ko na ito kanina kapareha doon sa function ng asin. Tinutuwid natin yung mga taong nagtatanggol. Hindi pwedeng walang pagtutuwid. Kasama sa ating task bilang mga Kristyano ay yung pagtutuwid sa mga taong nagtatanggol. Isa siguro sa pinakamahirap na gawin, especially kung involved ay mga taong mahal natin sa buhay. Napakahirap magtuwid, di ba? Kasi palagi natin iisipin kung baka masaktan, di ba? Yung damdamin, baka magalit sa atin. Yun eh. Pero yun ang dapat natin gawin bilang mga liwanag o ilaw sa mundo natin. May madali ba na maging source and light? Source and lights of the world? Madali ba? Hindi madali yan eh. Kasi una-una sa lahat, tayo mismo, we are struggling with our own imperfections. Diba? Kasi una-una yan eh. Ang una-unang gugulo sa isip natin, paano ako magiging guide? Paano ako magtutubit? Kung ako mismo ay imperfect. Sabihin nila, ay hindi ka naman perfect eh. No? Sasabi-sabi ka ganito, bakit ka ba wala kang kasalanan? Diba may mga tao na yung sinasabi sa atin, bakit perfect ka ba? Ay siya, perfect ka ba? Napaka-perfect ko naman dahil yan mo ako sa'yo. May mga ganun mga tao eh na pagka tinutuloy sila, bakit ikaw ba perfect ka? Hindi ba nagkakasama? Hindi ba nagkakamit ka? But that's not the right way. Of course, isa sa mga gugulo sa isip natin, we are never perfect in this life. Alam ng Panginoon yun eh. Hindi ba niya alam yan? Hindi ba niya alam na we are imperfect people? Alam niya yan eh. And then sinabi pa rin sa atin, you are the salts and lights of the world in spite of our imperfections. Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi hindi naman, again, sinabi ko kanina, hindi naman yung buhay natin eh. Hindi yung buhay natin, hindi yung traits natin, hindi yung character natin, hindi yung personality natin. Hindi naman yan eh. Hindi naman yan ang instrumento through which ginagabayan natin yung mga tao. Hindi naman yung sarili natin. It is the Word of God, ang salita ng Diyos, ay pinagkatiwala sa ating mga Kristyano. Yan ang tool natin. Hindi yung sarili nating katauhan. Kasi kung sarili nating katauhan, hindi nga. Wala nga tayong magagawa. Kasi tayo mismo ay mga sanada. Imperfect, pero pinatawad ng Panginoon. Di ba? Yun ang isang difference natin. Masalanan na tayo, katulad ng ibang tao. The difference is, we recognize our sins. Hindi kilala natin yung mga kasalanan natin, kaya sisisihan natin. At tinatagot natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. And that forgiveness, hindi lang yung salita pinapatawad ka ng Diyos. It is power. Yan ang power sa buhay natin. Forgiveness is God's power, empowering us. Diba, para kumpanan yung ating task bilang mga asin at ilaw ng sanglibutan. Pwede bang maging Kristyano pero hindi na lang tayo maging asin at ilaw ng sanglibutan? Pwede bang maging Kristyano nakatago na lang?
at hindi pinapakita yung ating pananampalataya para wala na ng problema, hindi pwede. Kasi ano sabi ng Panginoon? Pag yung asin na wala ng alat, anong silbi nun? Wala. Tinatapon na lang, hindi ba? Kasi ano pang silbi nun? Tapos ang sabi ng Panginoon, yung pag nagsindi ka ng ilaw, lalagay mo ba siya sa ilalim ng banga? Ano ba yung banga? Ano yung banga? Ano yung banga, teacher? Principal? Sa mga Nagbakan. ha? Mga nagbakan. Ng tubig, ng kung ano. Oh. Pag nagsindi ba ng ilaw, ilalagay ba doon? Siyempre hindi. Hindi nga yung purpose nun. So yung sasabi natin, Panginoon, hindi pwedeng tayo ay Kristiyano, pero hindi natin ipinapakita yung ating pananampalataya. Hindi pwedeng itago ang ating pananampalataya. Kahit gaano kahirap yung isa pang buhay yung ating pananampalataya, hindi yan optional para sa atin. Hindi yan optional para sa atin. Alam niyo ba, na yun lamang pagpunta ninyo sa church every Sunday, natin sa church every Sunday, ay isa na pagpapakita ng ating pananampalataya. It's one of the ways in which pinapakita natin we are functioning as salts and lights of the world. Bakit? Bakit gano'n? Kasi pagbangon na sa umaga, pag Sunday, mahirapan na yun, di ba? Di ba? Mahirap din yun. Struggle din yun eh. Kasi syempre para sa atin, diba? Yung mga estudyante, mga nag-aaral, especially kung ang pasok mo, Monday to Saturday, di ba? Pagod ka na eh. Para bang Sunday, pwede mo pahinga ng konti. O pag trabaho, pero din eh, di ba? Teacher Crystal, pagod na ako sa mga ginagawa sa school. Ang dami mga pagod ka na physically, tapos mayroon ang dami pang paperworks gagawin. Pahinga muna ako ng Sunday. Diba? Ito gano'n. It's a struggle eh. Tapos pag ginawa natin doon, di ba yung pagdahin ka ng mga tao, saan ko na church? It's one way of telling them na yung Sunday na ito, yung araw na ito, ay inadaan ko para sa Panginoon. No matter kung gaano ako kapagod itong past 6 days, no matter kung meron pa akong mga kailangan, pero we're telling the people around us, hindi, ang araw na ito ay para sa Panginoon, inadaan ko para sa Panginoon. Diba? Kaya yung pagpunta pala ng church ng Sunday, it's a powerful way. One of the ways na ginagawa natin yung pagiging kasilang-tulang ng Santo. Kasi we are telling the people around us, mga nakikita sa atin, na hindi lamang sa ginagawa pala yung obligasyon bilang mananampalataya, hindi out of our hearts or pagkasalamat sa Panginoon, gusto natin ibigay ang araw at oras na ito para sa Kanya. Bilang pagkasalamat sa Kanyang mga pagpapala at kabutihan sa atin. There are many ways in which we can show sa ibang tao yung ating pananampalataya. At every time na may narinig ako sa ito, natutuwa ako pag may narinig ako sasabi na alam ng mga classmates, alam ng mga friends na kayo ay nagpupunta sa church. Diba? It's a very simple way of telling them na ikaw ay isang mananampalatayang Kristiyano. And that's very good. Hindi natin dapat itinatago yung ating pananampalataya. Kasi mahirap naman yung magugulat na lang yung mga friends mo na, ay, ano ka pala? Christian ka pala. Hindi ka pala sa church. Kasi hindi halata eh. Kasi tinatago pag kasama sila. May mga ganyan, ha? May mga nahihiya sila na malaman ng mga friends at classmates na sila ay mga Christians. Nahihiya sila kasi, ay, parang ganito ganyan. Parang kung sasabihin, di ba? But there's nothing wrong with it eh. Hindi naman nakakahiya ang pagiging Kristiyano eh. Nakakahiya ba yun? Nakakahiya bang malaman ng mga tao na tayo ay mga taong nagtitiwala sa Jesus ang ating Lord and Savior? Hindi yan nakakahiya. So, ano ang punto? Sinabi ng Panginoon, be salt and lights of the earth. Sabi natin Panginoon, huwag niyong itago ang inyong pananampalataya. Ganun kasimple yun. Huwag niyong itago. It is not meant, yung pananampalataya, it is not meant para itago. It is meant para ipakita. Hindi para magbayad. Di ba nga? Hindi para ipagmanahin. Kundi para
to influence them in ways that we could. So imagine nyo, 8 billion people in the world, nasa 2.4 billion lang ang Christians. Mas marami yung hindi. Kaya sa mga nananampalataya. But think of the difference that you can make. Diba? Think of the difference that like 2 billion Christians can make. Kung lahat ng 2 billion Christians nito ay talagang sasapamuhay yung pananampalataya. If 2 billion Christians will lead 1 people to Christ, that will translate to how many? 4. So magiging almost kalahati na. Hindi katulad ngayon na nasa around 20% something lang yung mga Christians sa mundo ito. Diba? You can make a lot of difference. You can make a lot of difference sa buhay ng isang tao na hindi na nanampalataya sa kanya. Of course, the power is not in you. The power is in God's Word na pinagkatiwala sa inyo, sa atin. Yung minsan natatakot tayo because debates and arguments, hindi naman natin kailangan mag-debate, mag-argue sa mga tao. Hindi yung kailangan. Hindi mo kailangan makipag-debate. Just letting people know that you're a Christian. Letting people know kung ano ibig sa'yo nun. Na, well, ano man ang sinasabi ng mga tao. I rejoice in the fact na meron akong Lord and Savior, di ba? Na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. At walang argumento ang pwede yung pumasag. Sa lalim ng katotohanan na yan, that someone else gave His life for you at para sa kanila din. Para sa lahat ng tao. God is our Lord, Jesus Christ. Isa pang point, we are souls and lights of the earth. We are souls and lights of the world only if we remain connected sa ating Panginoon. Hindi tayo souls and lights of the world on our own credentials, but only because of the fact na tayo ay mga taong nakakonekta sa tunay na asinatila ng mundo, ang Panginoon Jesus. Tayo nire-reject lang natin yung nanggagaling sa ating Panginoon. We are secondary souls and lights of the world. Ang source, primary source, ay ang Panginoon Jesus. Ang instrument, ang tool, ang salita ng Diyos. So, the next time na makakarapag tayo ng parang nahihiya tayo, o natatakot, don't. Kasi ang Panginoon na ating pinaglilingkuran at sinasamba ay ang Panginoon ng langit at lupa. Ang Panginoon makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon nakakaalam ng lahat, at ang Panginoon sumasa lahat. Embrace who you are. At sino ba kayo? Kayo ay mga Christians. Tayo ay mga disciples. Tayo ay mga followers ng ating Panginoon Jesus. That is our identity. So, go ahead. Sino ba yung nakakasalamuhan nyo everyday? Be who you are. Be a Christian sa mga tao sa paligid natin. And the Lord will continue to empower us para matuloy natin pagkapalan yung task natin bilang mga souls and lives. Nagkibalik ang kayapaan ng Diyos. Ingat sa ating mga puso at isip sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo ay magpapatuloy sa magawin natin ng paghandog o ng mga pagtoro. Tayo lahat ay tayo. Sa ating binihingtan, hindi ko lang kung siya, pero hindi natin. Linisin mo puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling sa
sarili, nagiging mabahagi ng pagpapalang kaloob niya sa atin. Okay, bago sa ating panalangin pangkalahatan, meron kayo bare bones kasama sa prayers natin. Of course, ngayon ay ngayon mismo araw ito, birthday ni JR. At ngayon ay ayan, ano ba? 4. So, 4th birthday ngayon ni JR. So, patuloy natin sa prayers natin para patuloy siyang bigyan ng maayos na kalusugan at syempre ng patnubay. Syempre, nandiyan si Ate Maria at ang kanyang family na nagtabayan siya. Anything else? Syempre yung mga exams ngayon, tulad ni Bessie, we pray na magiging maganda yung result sa ano pa? Our prayer request? Yung ating paghahanda para sa ating 11th anniversary sa last Sunday ng Feb. Nawa ay naging yung ating paghahanda ay naging ayos at yung mismo araw ng celebration ay naging malupay. Wala na? Nothing else? Kung wala na, we remain seated and then we will go to the Lord in prayer para sa ating panalangin paghahanda. Panalangin tayo. Makapangyarihan at pamahabaging Diyos, sama ng aming Panginoong sa Kristo, pinasasalamatan ka namin sa natin magandang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin, ng iyong pinakamamahal na anak, sa pahagaling kalooban at biyaya. Isinasama namin ang tingin mo sa amin na iyong salita, upang ito'y aming maingatan ng may mabubutit na tatapat na puso at pagbunga sa pamagitan ng madyang pagtupad. Patayin namin sa nasama na iyong pagagaling pamahalaan ng iglesia na ganap, kasama ang mga pastor at mga magagawa nito, pang aming maingatan at kagalisayan ng iyong salita ng kaligtasan. Nasa pamagitan niyon ay tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Karadagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at tumundan ang iyong kaharian. Magsubok ka ng mga magagawa sa iyong manihan at lingapin mo ang iyong mga nasilugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao at ang ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng tao ng daigdig. Pagkaraw mo rin ang kalusugan kamalasan sa lahat ng nasa katungkulan, lalo-lalo sa Pangulo ng aming bansa, at sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaraw po sa kanila ang biyaya mga pamahala ayon sa iyong kalulugan, sa pagpapanatili ng katwiran, sa pagsuti sa mga masasama. Nang sa gayon makapabuhay kami ng payapa at tiwasay sa kabanan at katapatan sa lahat ng bayan. Alamin mo, Panginoon, na yung Espiritu Santo ang lahat ng nasa pambigati, pangailangan, kahirapan sa kalusina, sa bigit ng kamatayan o sa limang kapahamakan. Lalo-lalo na ang mga nag-uusap sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tagapin nila at kilalanin ang kanilang kapigatihan bilang kapahagaan ng iyong makaamang kalooban. At lahat kami nararapat ng tumanggap ng iyong buod at maraming kaparusahan. Ngayon pa man, ipinamamalit namin sa iyo o ng pangmahabagi naman. Huwag mong niguin ang kasalanan ng aming kamusmusan, di ang aming maraming kalisugan. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya at walang pagbabagong pag-ibig. Ipagsanggalan mo kami sa lahat ng kapinsalan at kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nagsisirang doktrina, sa digmaan at pagdanap ng dugo, sa salo, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin at bagyo, sa umalangan ng ani at buto, sa panulima ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasong-pasok pang kamatayan. Sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming dating saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo-lalo na sa aming sumasampalataya. Tagapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa, at ang handog na aming iaalis sa iyong harapan. So, kami yung binili mo pang maging iyo, at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin po salamat ang pagdiriwan ng kaarawan ngayong araw dito ni JR. Maraming salamat po sa patuloy po niyong pag-ingat at pagkalinga sa Kanya
At dalangin namin na kayo po ang patuloy na magkalaw sa Kanya ng inyong patnubay at ng maayos na kalusugan. At patuloy din po yung palagin ang kanyang pananampalataya sa iyo. At ang paggabayan ng mga mahal niya sa buhay, ni Marla at ang kanyang pamilya, ay patuloy po yung limiting sa tayong dito. Kasama po sa aming panalangin, na nawa ay paging maayos ang results ng mga nag-exam ngayon para sa kanilang college entrance exam. Itulad mo ni Blessing. Kung Panginoon, dalangin namin ang aming paghahanda para sa aming 11th anniversary sa last Sunday ng buwang ito. Nawa ito ay maging matagumpay at marami kaming maimbitahan para sa gawain ito sa ipupuri ng pangalan. Patuloy po kami palayan kalinganin, ipagkaloob ang aming pangangailangan sa lahat ng aming mga larangang ginagampanan sa aming buhay. Ang mga estudyante, ang mga magulang, ang mga magagawa, patuloy po kami pagpalain at bigyan ng aming mga pangangailangan. Kasama din po ang aming mga kapatiran sa ibang dako, patuloy po sa Davao, sa pamumuhay ni Pastor Marzan, at sa General Santos at sa Sarangay sa pamumuhay ni Pastor Vito. Ang lahat ito at iba pang mga bagay na sa aming hingin, magiging nila sa buhay. Kaya hingin siya kanyang papasalamat, anak-alas sa mapait pag-usap, kumatayan, at maging pagkabuhay ni Jesus na itinala. Aming Panginoon at pagligtas. Ang nabubuhay, nag-ahalin kasama ko ng Espiritu Santo, isang Diyos. Ngayon, magpakailanman. Amen. Kaya ito ngayon, pagpatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon sa page. Ang page ang siya 16, ang natin binihin. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at matuwid na gawin niya. O Panginoon, ang mangganan, makapangyarihan, walang hanggang Diyos, ngunit ang marapat, matuwid at kupuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dami. At ngayon, ikaw nga ay aming pinupuri na iyong pinagkaloob sa amin, na iyong bitong na anak, at sa kanya na nasa pumahan ng iyong tao, pinahayag mo ang kaganapan ng iyong kanulatian. Kaya kasama ng mga anghel at mga kanghel, at ang buong buwan ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malahati ng pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos tayo ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumapalikod sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Abutin natin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
may pira-pirason binigay sa mga nagalaga na sinasabi, tuloy niyo ito at kanin, ito ang aking katawan, ibinibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa ganyan paraan, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos ng pag-una at ng mga pagkasalanan siya sa Diyos, nagbigay niya sa kanilang sinasabi, uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng ipan. Ang aking dugo, inubuhos tayo sa marami, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa nangiinom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Imo po, tawagin mo na ng pag-gates para sa ganda ng lesson presentation. Okay, so ito na yung ating mga Sunday School kids. Kasama yung kanilang mga teachers, Teacher Eliza, at saka si Teacher Bessie. Go ahead. So, good morning, kids. Good morning, teacher. Good morning. So, sa lesson natin, sino yung dalawang bida natin? Jesus, ang English ko. Nicodemus. Si Nicodemus. So, si Nicodemus, ano siya? Ano yung trabaho niya? Pare. Pare. So, si Nicodemus, di ba may gusto siyang itanong kay Jesus? Ano yung gusto niyong malaman sa pagsusunod kay Jesus? Jesus, paano ko maging anak? Maging anak nito. Jesus. Ang gayang anak ng Panginoon. At ano pa? Paano ko mapunta sa heaven? Ano ba? Anong sinagot ni Jesus doon? Lahat tayo ay pinanganak ng mga kasalanan. Tapos, ano yung sakramento kailangan gawin? May pabautismo. Bautismo. Ano yung bagay na ginagamit sa bautismo? Ano yung dalawa? Holy water o Holy Spirit. Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ano yung ginagawa ng Holy Spirit? Nagtatanggal ang mga kasalanan. Ano ulit yun? Precious, nagtatanggal ng ano? Kasalanan. Ano pa yung isa pang way na binigay ni God para makapasok lahat ng tao sa kingdom of God? Sino yung niya? Isinugo niya? Jesus. Si Jesus. Ano yung naging purpose ni Jesus sa dito sa lupa para makapasok tayo? Anong ginawa niya? Pinanggalan ng ating mga kasalanan. Sa paano paraan? Sa Holy Holy Spirit. Holy water at nagpapako Nagpapakot sa Diyos at pangahirap na kasi ayun lang yung magiging way para maalis sa kasalanan natin. Kasi walang kahit sino na makakabayad ng kasalanan natin. So, memory verse na. Sabay-sabay. 1, 2, 3. John chapter 3 verse 6. Sa
So ngayon ay sama-sama natin tanggapin ang muli na katawan dugo ng ating Panginoon na kalakitang pinapayagala sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mamaya. Mamaya. Katawan ng ating Panginoon, nagbibigay. Ito ang pinakatawan ng ating Panginoon. Kani? Ang pinakatawan ng ating Panginoon. Ang kulay na dugo ng ating Panginoon na nagbibigay ng anak sa iyo. So ito papatawad na iyo. Tingin, ito ang kulay na dugo ng ating Panginoon na nagbibigay ng anak sa iyo. So ito papatawad na iyo. Ang kulay na dugo ng ating Panginoon na nagbibigay ng anak sa iyo. So ito papatawad na iyo. At ang tunay na katawan na nagunawa, ang ating Panginoon sa Kristo siya magpalakas at paginaw sa iyo. Sa tunay pa ng palataya, tungo sa buhay na walang hanggan. Kung bago kayo may kapayapaan, dalakan sa iyong puso. Amen. Ay lahat ay tumulo, awitin natin ang pagyao sa kapayapaan o ang ng dumitis. Lahat tayo. Panginoon, ngayon na hiyag ng iyong lingkod ay pumanong sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mga tang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwal at isama at sana at sa Espiritu. Kung paano muna ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pamalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Cristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu, Purihin natin ang Panginoon. magpasalamat tayo sa Diyos. At nagkapit niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Pilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.
Kaya po, ulitin natin yung ating closing hymn. Okay, please turn to page 33, and we will sing Mighty Sing, as our to sing song. Page 33 sa ating mini, para sa ating worship. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shed light and let the whole world see. Sing for the glory of the risen King. Jesus, shed light and let the whole world see. Sing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Okay, good morning everyone. Welcome sa ating ipagsama ngayong umagang ito. And of course, ang aming wala, iba ay nag-exam, ang iba may sakit, yung iba natulog,
At yung iba hindi ko alam. But welcome sa lahat na nandito ngayon. If you'd like to welcome as well, yung mga kasama natin online sa ating Si worship. Mama. Si Ma'am Jo, Si Brian. Brian, Luke. Luke, Ate Lenny. Ate Lenny, And Yvnea. and Yves. Okay, so yung ating iba ay nandun sa online. Welcome sa inyo lahat. And hopefully next Sunday, magkasama ulit tayo dito. Siyempre, yun lang magiging sa prayer natin. Meron tayong birthday celebrating. Celebrate na yung araw na ito. And I'd like to greet JR ng happy birthday. Happy 4th birthday. Okay. Harap siya ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday, JR. Happy birthday. Sana all Thank you so much. Thank you. Okay. So ngayon mismo yun, no? 4th birthday ni JR. So happy birthday. Yan. Okay, so aside from our birthday meeting para kay greetings para JR, announcement, meron pa rin tayo, yung mga nandito, meron tayong Sunday School team meeting. And i-review natin yung ating plan for anniversary, finalize natin mamaya. And ano pa ba? Si Ate Crystal mamaya, magpagano kami. Mag-meeting kami ni Ate Crystal mamaya after lahat. Okay, principal, meron ka bang additional? Wala naman. Wala. Okay, so kung wala na, shutdown ka na. Wala pang tulog ng principal. Okay, kung wala na, maraming salamat and God bless you. We'll see you again next Sunday. Bye-bye.